Hindi pa rin masanay si Isabela Alfonso sa katahimikan ng malawak niyang mansyon. 42 taon na siya, mayaman, may pinag-aralan, pero ang bawat sulok ng marangyang bahay ay tila may sariling kalungkutan. Walang halakhak ng bata, walang boses ng nagmamahal na asawa. Ang tanging tunog ay ang tik-tak ng mga mamahaling orasan at ang pagaspas ng hangin sa matatayog na puno sa labas. Nasa balkonahe siya, hawak ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Natanaw niya ang hardin kung saan dati tumatakbo si Miguel, ang kanyang kabataan, ang kanyang unang pag-ibig. Isang matamis na gunita na nauwi sa pait. Naalala niya ang biglaang pag-alis ni Miguel, ang walang paliwanag na pagtalikod sa kanilang pag-ibig. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kinumbinsi siya ng mga magulang niya na niloko lang siya, na pera lang ang habol ni Miguel. At sa edad na 20, sa gitna ng matinding sakit, pinaniwalaan niya ito. Ang sugat ay naghilom, pero ang peklat ay nanatili. Mula noon, binalot niya ang kanyang puso sa matibay na dingding. Kaya nang bumalik siya sa loob at marinig ang boses, si Lena, ang matagal na niyang kasambahay, ay napakunot ang kanyang noo. Ma'am Aiza, nandito na po ang bago ninyong driver na inirekomenda ng agency, sabi ni Elena na may pahiwatig ng pag-aalangan sa boses. Naglakad si Aiza patungo sa sala, nagtataka kung bakit may ganitong reaksyon si Elena. At pagkakita niya sa binata na nakatayo malapit sa pintuan, tila huminto ang mundo niya. Ang lalaki ay matangkad, may malapad na balikat, at may ngiti na tila kayang lusawin ang anumang yelo sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng enerhiya at pag-asa. Isang malaking kaibahan sa kadiliman na bumabalot sa mundo ni Isa. Ang pinakanagpatigil sa kanya ay ang edad ng binata. 20 taong gulang pa lang ito ayon sa impormasyon ng agency. Good morning, Ma'am Alfonso. Leo de Leon po. Bati ng binata, puno ng respeto at sigla, sabay abot ng kamay. Napakagat labi si Isa. Ang kaba na naramdaman niya ay hindi dahil sa paghanga. Ito ay ang kaba ng isang taong matagal nang nakakulong sa kulungan ng kalungkutan at biglang may nagtangkang buksan ang pintuan. Ilang minuto siyang nakipag-usap kay Leo, tinatanong ang mga karanasan nito. Magalang itong sumasagot, pero may tiwala sa sarili na bihira niyang makita sa mga kasing edad nito. Nalaman niyang kumukuha ito ng engineering sa gabi at nagmamaneho sa umaga para tustusan ang pag-aaral at tulungan ang pamilya. Hindi niya maiwasang hangaan ang dedikasyon ng binata, pero sa loob-loob niya sinasaway niya ang sarili. Napakabata mo pa, Leo, sabi niya. Tinatangkang itago ang kakaibang pakiramdam. Sigurado ka ba sa trabahong ito? Opo, Ma'am Isa, kailangan ko po talagang makatapos at malaki po ang maitutulong ng posisyon na ito. Sagot ni Leo, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. May nakita siyang determinasyon sa mga mata ni Leo na nagpaalala sa kanya kay Miguel noon. Isang pangarap na walang sino man ang makahahadlang. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi siya magpapaloko ulit sa kanyang damdamin. Kinabukasan, ang unang biyahe nila ay patungo sa opisina ni Isa sa Alfonso Enterprises. Nakaupo si Isa sa likod habang si Leo ay maingat na nagmamaneho. Sa bawat pagliko, sa bawat pagpreno, ramdam ni Isa ang profesionalismo ni Leo. Pero ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi kasing kalmado ng kanyang isip.
Nahuhuli niya ang kanyang sarili na sumusulyap kay Leo sa rearview mirror. Ang profile nito, ang paraan ng paghawak nito sa manibela, ang focus nito sa daan, may kakaiba, isang bagay na nagpapangiti sa kanyang labi nang hindi niya nalalaman. May problema po ba, Ma'am Isa? Tanong ni Leo sa gitna ng katahimikan. Napalingon si Isa, napansin na nakatitig din pala si Leo sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Mabilis na inalis ni Leo ang tingin, tila nahuli sa akto. Nagkabitaw ang kanilang mga mata at isang kakaibang init ang dumaloy sa katawan ni Isa. Wala. Okay lang. Mabilis niyang sagot habang ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nagkunwari siyang tumingin sa bintana, ngunit ang isip niya ay nanatili sa mata ni Leo. Ano ang ibig sabihin ng tingin na iyon? Ito ba ay paghanga o may mas malalim pa? Ang tanong na iyon ay bumalot sa kanya. Nag-iwan ng kakaibang kaba na matagal nang hindi niya naramdaman. At sa pagitan ng lahat ng ito, isang pamilyar ngunit nakakatakot na damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Kilig. Makalipas ang ilang linggo, naging bahagi na ng araw-araw na rutina ni Isabela ang presensya ni Leo. Ang dating katahimikan sa kanyang mansyon ay nabasagan ng banayad na ingay ng makina ng kotse ni Leo sa umaga at ang mga simpleng pag-uusap nila habang papunta sa opisina. Hindi na niya sinasadya ang pagsulyap sa rearview mirror. Tila kusang kumikilos ang kanyang mga mata para hanapin ang anino ng binata. Isang araw bumalik si Isa mula sa isang business trip na masama ang pakiramdam. Nagsisimula siyang sipunin at nilalagnat. Pagbaba niya ng kotse, napansin ni Leo ang pamumula ng kanyang mukha at ang tila ng hihinang mga mata. Ma'am Isa, mukhang may sakit po kayo. Sabi ni Leo puno ng pag-aalala. Gusto niyo po bang ipaghanda ko kayo ng mainit na tsa bago ako umuwi? Nagulat si Isa. Hindi niya inaasahan ang ganoong pag-aalaga. Hindi na Leo, kaya ko na. Umuwi ka na, tanggi niya, bagamat may bahagi sa kanyang puso ang gustong tanggapin ang alok. Pero kinuha ni Leo ang kanyang bag at iginiya siya papasok ng mansyon. Hintayin niyo lang po ako sa sala, Ma'am Isa. Ma'am Isa, sandali lang po ako. At nagtungo nga si Leo sa kusina. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ito na may dalang tasa ng mainit na salabat. Ibinigay nito sa kanya at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Isa ang isang mainit na haplos ng pag-aalaga na hindi mula sa bayarang serbisyo. Salamat Leo, bulong niya habang iniinom ang salabat. Ang init ng tsaa ay tila kumalat sa buong katawan niya, kasabay ng init na dulot ng presensya ni Leo. Mula noon, nagkaroon ng kakaibang ugnayan ang dalawa. Nagiging komportable siyang kausap si Leo. Kahit patungkol sa mga personal na bagay, na ibabahagi niya ang mga hinanakit niya sa kanyang trabaho, ang mga pagod niya sa pagiging isang Alfonso, na matagal nang nakaimbak sa kanyang puso. Si Leo naman, matiyagang nakikinig, paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo mula sa kanyang simpleng pananaw, ngunit puno ng sinseridad. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng opisina, dumating si Beatrice, ang kanyang pinsan. Si Beatrice ay isa ring Alfonso, mayaman at palaging may pakialam sa mga buhay ng ibang miyembro ng pamilya, lalo na kay Isa. "Oh Isa, kanina pa ako nandito. Nagmeeting ka na naman ng matagal," sabi ni Beatrice, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Leo na nakatayo malapit sa kotse. "Sino yan? Bago mong driver?" "Oh, Beatrice, si Leo de Leon," sagot ni Isa.
Medyo naiirita sa matalim na tingin ni Beatrice. Lumapit si Beatrice kay Leo, nginitian ito, ngunit may kakaibang lamig ang ngiti. Napakabata mo naman. Sigurado ka bang kaya mong paglingkuran ang pinsan ko? Isa is very demanding, you know. Kaya ko po, ma'am, magalang na sagot ni Leo. Ngunit baka sa kanyang mukha ang bahagyang pagkabahala. Pinagmasdan ni Beatrice si Leo mula ulo hanggang paa, tila tinitimbang. Well, as long as you know your place. We Alfonsos, we value discretion and reputation. Hinila ni Isa si Beatrice palayo. Ano ba, Beatrice? Hindi mo kailangang ganyanin ang driver ko. Chill, Isa. Nag-aalala lang ako sa iyo. You know you have a reputation to uphold. At sa edad mo, mas madali kang mapagbintangan. Bulong ni Beatrice, sapat lang para marinig ni Isa. Ngunit ang tingin nito ay nanatili kay Leo. Naiwan si Isa na balisa. Ang mga salita ni Beatrice ay tila nagpaalala sa kanya sa mga itinatago niyang damdamin. Tama si Beatrice. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng magkaroon siya ng damdamin para kay Leo, isang driver na kasing edad ng kanyang anak, kung nagkaroon man siya ng anak. Simula noon, sinubukan ni Isa na lumayo kay Leo. Mas kaunti na ang kanilang pag-uusap. Mas malamig na ang kanyang pakikitungo. Pero sa tuwing sasakay siya sa kotse at makikita ang malungkot na mata ni Leo sa rear view mirror, tila may tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang makita si Leo na malungkot dahil sa kanya. Isang gabi, habang nag-iisa si Isa sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Leo mula sa hardin. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito, ngunit malinaw niyang narinig ang pangalan ni Miguel. At pagkatapos, isang pariralang nagpalamig sa kanyang dugo. May malaking lihim na kailangan kong malaman para kay Papa. Napapitlag si Isa. Miguel? Ano ang kinalaman ni Leo kay Miguel? At anong lihim ang tinutukoy niya? Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa kilig, kundi dahil sa isang masamang premonisyon. Hindi mapakali si Isabela. Ang mga salitang narinig niya mula kay Leo, Miguel at malaking lihim ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi. Ang pangalan na iyon na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala ay biglang hinukay at iniharap sa kanya. Sariwa pa rin ang sakit. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, habang nasa opisina, ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya. Ipinahanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leo de Leon. Address, pamilya, background. Sa una, wala siyang makitang kakaiba. Isang simpleng estudyante na nagsisikap. Ngunit nang itype niya sa search engine ang mga pangalang Leo de Leon at Miguel de Leon, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Lumabas ang isang lumang social media profile. Marahil ay sa ina ni Leo. At doon sa isang album na may pamagat na mga alaala, nakita niya ang isang larawan na halos ikabagsak niya sa kanyang upuan. Isang batang Leo, marahil ay mga 4 na taong gulang, nakangiti habang karga-karga ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang mga mata nito, ang nangiti, ang paraan ng pagtayo, walang duda. Si Miguel iyon, ang kanyang Miguel. Nabitawan ni Isa ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ngunit, hindi niya ito pinansin. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang paghanga ni Leo,
ang kakaibang pamilyaridad na naramdaman niya. Ang pangalan, ang binata na nagpatibuok muli sa kanyang puso, ang driver na nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba, ay ang anak ng lalaking sumira sa kanya 22 taon na ang nakalipas. Ang bangungot ng nakaraan ay hindi na lang isang alaala. Nagkatawang tao ito at araw-araw niyang kasama sa loob ng kanyang kotse. Kinagabihan, pag-uwi niya, sinalubong siya ni Leo sa garahe gaya ng dati. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay tila isang insulto. Ang pagiging magalang nito ay parang isang panloloko. Leo, sumunod ka sa akin sa study. Utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nagulat si Leo sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Isa, ngunit sumunod ito ng walang tanong. Sa loob ng study, itinapat ni Isa ang kanyang tablet kay Leo. Nandoon ang larawan nila ni Miguel. Sino ito, Leo? Tanong niya, ang bawat salita ay may bigat. Nakita ni Leo ang larawan at sandaling natigilan. Napayuko siya at nang muling tumingin kay Isa, ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at pag-unawa. Siya po ang papa ko, si Miguel. Mahinang sagot niya. Ma'am Isa, alam ko po kung ano ang iniisip niyo. Hindi mo alam, putol ni Isa. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka nag-apply dito? Para ano? Para gantihan ako. Hindi po, Ma'am Isa. Mabilis na tanggi ni Leo. Nagkataon lang po ang lahat. Nang malaman ko kung sino kayo, sinubukan ko pong umalis. Pero may kailangan po akong malaman. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Papa dahil alam ko, Ma'am Isa, na hindi niya kayo niloko. Parang sinampal si Isa ng mga salita ni Leo. Ang sakit ng nakaraan at ang pagkalito sa kasalukuyan ay naghalo sa kanyang isipan. Ang pakiramdam na pinaglaruan siya ng tadhana ay hindi niya makayanan. Ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang sarili ay ang itayo muli ang mga pader na sinimulan ng gibain ni Leo. Tapos na tayo mag-usap, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. You're fired, Leo. Umalis ka na. Ma'am Isa, pakiusap, pakinggan niyo po muna ako. Pagmamakaawa ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Elena! Sigaw ni Isa. Elena, ihatid mo si Mr. De Leon palabas. Pumasok si Elena, naguguluhan sa nakikita. Hinawakan niya sa braso si Leo. Si Leo naman ay nakatitig lang kay Isa, hindi makapaniwala. Maam, Isa! Tumalikod si Isa. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mga mata ni Leo dahil salamin iyon ng sarili niyang sakit. Naglakad siya papalabas ng study at isinara ang pinto ng malakas. Habang papaalis si Leo, narinig ni Isa ang huling sinabi nito mula sa labas ng pintuan. Ang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Alam kong masakit ang nakaraan, Ma'am Isa, pero hindi ko po tatanggapin na niloko kayo ng papa ko. May malaking lihim dito at hahanapin ko yan para sa ating dalawa. Napasandal si Isa sa pinto. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Ang mga salita ni Leo ay tumagos sa kanyang puso, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang pangako na lalo lang nagpadama sa kanya ng takot. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Leo habang naglalakad palayo sa mansyon ng mga Alfonso. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit sa kanya, kundi ang pagtataboy ni Isa.
Ang lamig sa mga mata nito, ang pader na muli nitong itinayo sa kanilang pagitan. Iyon ang parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Pero habang lumalayo siya, ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo ang kasinungalingan ng nakaraan. Mahal niya si Isa at ipaglalaban niya ito. At higit sa lahat, lilinisin niya ang pangalan ng kanyang ama. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Nagbabaka sakali siyang makausap muli si Isa na baka sa paglipas ng gabi ay lumamig na ang ulo nito. Ngunit pagdating niya sa gate, hinarang na siya ng mga security guard. Pasensya na po, Sir Leo. Bawal na po kayong pumasok. Utos ni Ma'am Isa, sabi ng guard na may halong awa sa mukha. Pakiusap, kailangan ko lang siyang makausap kahit 5 minuto lang. Pagmamakaawa ni Leo. Sakto namang bumukas ang gate para sa isang mamahaling sasakyan. Lulan nito si Beatrice. Ibinaba nito ang bintana at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Look who's here! Ang ahas na driver, sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Wala ka nang babalikan dito, bata. My cousin finally came to her senses. Now, get lost before I call the police for trespassing. Pinigilan ni Leo ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Wala po kayong alam sa nangyari. Oh, I know everything I need to know. Isa kang De Leon. At lahat ng De Leon ay manluloko at mukhang pera katulad ng tatay mo. Sabi ni Beatrice bago muling isara ang bintana at pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan si Leo na nakakuyom ang mga palad. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Isa. Sa isang saglit, tila naaninag niya ang anino nito sa likod ng kurtina. Alam niya, nararamdaman niya na pinapanood siya ni Isa at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya aalis, hindi siya bibitaw. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Leo sa sarili niyang investigasyon. Binalikan niya ang mga lumang gamit ng kanyang ama na nakatago sa isang baul, mga lumang litrato, mga sulat, isang maliit na kwaderno. Sa loob ng kwaderno, nakita niya ang mga pangalan at numero ng telepono ng mga dati nitong katrabaho. Isa-isa niyang tinawagan ang mga ito. Karamihan ay wala nang maalala o ayaw nang makialam. Ngunit isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang Mang Edgar na naging matalik na kaibigan daw ng kanyang ama. Matapos ang ilang pagtatanong, nahanap niya ito sa isang maliit na talyer sa kabilang bayan. Pumunta siya roon at kinausap ang matanda. Sa simula, nag-aalangan si Mang Edgar. Ngunit nang makita nito ang determinasyon sa mga mata ni Leo, bumigay ito. Mabuting tao ang tatay mo, iho, sabi ni Mang Edgar. Naipit lang siya, pinilit siyang umalis. May nagbanta sa kanya, isang taong makapangyarihan. Hindi na nagbigay ng detalye ang matanda, takot pa rin sa kung anuman ang nangyari noon. Ngunit sapat na iyon para kay Leo, isang patunay na may malaking lihim na itinatago ang nakaraan. Kinagabihan, naupo si Leo sa kanyang kwarto at nagsulat. Isang liham para kay Isa. Inilahad niya ang lahat. Ang pagmamahal niya, ang paniniwala niya sa kanyang ama at ang pangako niyang hindi siya titigil hanggang sa lumabas ang katotohanan. Isa, alam kong galit ka at naiintindihan ko, pero sana maniwala ka. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo, kasing totoo ng paniniwala kong inosente ang aking ama. Hindi ako susuko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating dalawa, para sa hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya, at para sa pag-ibig
na alam kong nararamdaman din natin para sa isa't isa. Maghihintay ako isa, gaano man katagal. Nagmamahal, Leo. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa mansyon. Alam niyang papasok si Elena para maglinis. Inabangan niya ito sa labas at ipinakiusap na ibigay ang sulat kay isa. Pumayag naman ang matanda na may pag-unawa sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Leo ay nabunutan siya ng tinik. Nagawa na niya ang kanyang bahagi. Ngayon, nasa kay Aiza na ang lahat. Habang naglalakad siya pauwi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Sino to? Si Leo de Leon ba to, anak ni Miguel? Tanong ng isang garalgal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Ako nga. Sino po sila? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. Isa akong dating kaibigan ng papa mo. May alam ako, isang bagay na matagal nang itinago ng mga Alfonso. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo. Tinatanggap ni Isabela ang sulat mula sa nangingiming kamay ni Elena. Nang makaalis na ang kasambahay, pinuksan niya ito. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang mainit na patak ng ulan sa natutuyot niyang puso para sa ating dalawa. Ang pariralang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang pangako ng pag-asa at isang paalala ng sakit. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala. Hawak ang sulat, binabasa ito ng paulit-ulit. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang mga magulang noon matapos siyang iwan ni Miguel. Kinuha niya ang pera, Isabela. Ganoon lang talaga siya. Hindi kanya tunay na minahal. Mga salitang naging lason sa kanyang sistema sa loob ng 22 taon. Pero ngayon, dahil sa sulat ni Leo, dahil sa determinasyon sa mga mata nito, nagsimula siyang magduda. Bumangon siya at pinuntahan si Elena sa silid nito. Ang matanda ay gising pa, nagbabasa ng libro. Si Elena ang nag-iisang tao sa mansyon na naroon na mula pa noong kabataan niya, ang tanging saksi sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Elena, panimula ni isa, ang boses ay bahagyang nanginginig. Noong umalis si Miguel, ano ba talaga ang nakita mo? Nagulat si Elena sa tanong. Ibinaba niya ang kanyang libro. Ma'am Isa, matagal na po iyon. Alam ko, pero pakiusap, kailangan kong malaman. May naalala ka ba? Kahit ano? Nag-isip ng malalim si Elena. Ang naaalala ko po, ma'am, ay ang mga magulang ninyo. Pagkatapos nilang kausapin si Miguel, ang ama ninyo ay galit na galit. Pero ang mama ninyo, hindi siya galit. Para siyang nakahinga ng maluwag. Huminto ito sandali. At si Ma'am Beatrice po. Nakita ko siyang nakangiti ng palihim sa hardin noong hapong iyon. Parang may malamig na bagay na gumapang sa likod ni Isa. Si Beatrice? Bakit ito ngingiti? Anong dahilan? Kinabukasan, hindi mapakali si Isa. Tinawagan niya ang kanyang opisina at sinabing hindi siya papasok. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin. Nagmaneho siya papunta sa lugar kung saan nakatira si Leo, isang impormasyong nakuha niya mula sa kanyang investigasyon. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin at naghintay. Hindi nagtagal, nakita niyang lumabas si Leo sa kanilang apartment. Naglakad ito papunta sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking nasa edad 50, payat at mukhang
nerbyoso, ang pumasok din sa loob. Sinundan sila ni Isa ng tingin. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa. Seryoso. May iniabot ang lalaki kay Leo, isang lumang brown envelope. Pagkatapos noon ay mabilis na tumayo ang lalaki at umalis. Paligid-ligid na tila may kinatatakutan. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Isa. Ano ang laman ng envelope na iyon? Sino ang lalaking iyon? Pag-uwi niya sa mansyon, laking gulat niya nang makitang naghihintay sa kanya si Beatrice sa sala. "Isa, where have you been? I was getting worried," sabi ni Beatrice na may pekeng pag-aalala sa boses. "May inasikaso lang ako," maikling sagot ni Isa, umupo sa tapat nito. "Alam mo, pinsan, nag-aalala talaga ako sa'yo. Mula nang dumating ang driver na yan parang nag-iba ka," sabi ni Beatrice habang inaayos ang kanyang mamahaling damit. "Sabi ko na nga ba, he's just like his father. Isang gulo. Mabuti na lang at tinanggal mo na siya." Napatingin ng diretso si Isa sa mga mata ni Beatrice. "Bakit mo nasabing kagaya siya ng ama niya? Anong alam mo tungkol kay Miguel?" Sandaling natigilan si Beatrice, ngunit mabilis na nakabawi. "Wala. Ang ibig kong sabihin, based on what our family told us, naniloko ka niya. Isa, pakinggan mo ako. Kalimutan mo na ang nakaraan. Para sa ikabubuti mo rin yan." Ang mga salita ni Beatrice ay hindi na tulad ng isang payo, para na itong isang babala. Isang utos na manahimik at huwag nang maghalongkat. Habang nagmamaneho si Beatrice paalis, naiwan si Isabela sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang isip ay puno ng mga anino ng nakaraan. Ang ngiti ni Beatrice noon, ang mga salita nito ngayon, ang misteryosong lalaki, ang envelope, lahat ng ito ay konektado. At sa kauna-unahang pagkakataon, natanto nito ni Isa na ang kwento ng kanyang buhay na alam niya ay maaaring isang malaking kasinungalingan. At sa kabilang dako ng syudad, binubuksan ni Leo ang envelope. Sa loob nakita niya ang isang kupas na larawan at isang sulat kamay na liham. Bago niya pa man ito mabasa, naalala niya ang huling ibinulong ng lalaki sa coffee shop bago ito umalis. "Huwag kang magtiwala sa mga Alfonso, lalo na kay Beatrice." Nakaupo si Beatrice sa kanyang opisina na may salamin na bintana, tanaw ang buong syudad. Sa kanyang kamay, isang baso ng mamahaling alak. Ngunit ang lasa nito ay hindi sapat para pawiin ang pait na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Isabela. Kahit sa isip lang niya ang pangalan ng kanyang pinsan ay may kasamang lason. Mula pagkabata, palaging si Isa ang bida, ang maganda, ang mabait, ang paborito. Siya naman palaging anino lang, ang pinsan ni Isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. "Ano na? May balita na ba?" Tanong niya, ang boses ay matigas at walang pasensya. "Yes, Ma'am Beatrice," sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ang lalaking kinatagpo ni Leo de Leon ay si Edgar Ramos, dating mekaniko sa kumpanya ng mga Alfonso, at matalik na kaibigan ni Miguel de Leon. Napahigpit ang hawak ni Beatrice sa baso. Damn it, ano ang ibinigay niya sa bata? Hindi po malinaw, ma'am, pero mukhang isang lumang envelope. Malamang may lamang dokumento o sulat. "Gawan mo ng paraan," utos ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pagbabanta. "Gawing miserable ang buhay ng Leo na yan. Idawit mo sa gulo sa universidad, siraan mo online. I want him gone. I want him to disappear just like his father." Ibinaba niya ang tawag ng may panggigigil. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itago
Sa loob ng 22 taon ay nanganganib na mabunyag dahil sa isang hamak na driver. Naglakbay ang isip niya pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang galit at inggit na naramdaman niya noong makita niya kung gaano kasaya si Isa sa piling ni Miguel. Isang simpleng mekaniko, isang hamak na empleyado, pero kung mahalin ni Isa ay parang ito na ang pinakamahalagang tao sa mundo. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang makita si Isa na masaya habang siya ay miserable. Kaya't gumawa siya ng plano. Siya ang nagbulong sa kanilang tiyo, ang ama ni Isa, tungkol sa lihim na relasyon ng dalawa. Siya ang nagdagdag ng mga kasinungalingan na nagnanakaw di umano si Miguel sa kumpanya na may iba itong babae. Pinalaki niya ang apoy hanggang sa ito ay naging isang malaking sunog na tumupok sa lahat. Naalala niya ang araw na kinausap ng pamilya si Miguel. Nakatago siya sa di kalayuan, pinapanood ang lahat. Nakita niya ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Miguel nang pagbantaan itong ipakukulong at idadamay ang pamilya nito. Nakita niya ang pagtanggap nito sa pera kapalit ng pananahimik at paglayo. At naramdaman niya ang matamis na tagumpay nang makita niya ang pagkasira ng puso ni Isa. Sa wakas, natalo niya si Isa. Ngayon, ang multo ng nakaraan ay nagbabalik sa anyo ng anak ni Miguel. At si Isa, ang tangang si Isa, ay nahuhulog na naman. Hindi niya ito papayagan. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking painting sa dingding. Sa likod nito ay isang safety deposit box. Binuksan niya ito at kinuha ang isang folder. Sa loob nito ay mga dokumento na magpapatunay sa kasalanan ni Miguel. Mga pekeng ebidensya na siya mismo ang gumawa noon. Ito ang kanyang alas. Ang kanyang panigurado na mananatiling nakabaon ang katotohanan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang investigator. May nahanap po si Leo, ma'am. Mukhang may kinalaman sa dating kaso ni Miguel. Nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak ay nahulog mula sa kanyang kamay na basag sa sahig. Ang pulang alak ay kumalat sa mamahaling carpet, tila dugo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi pwedeng mangyari ito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kalma, Beatrice. Kalma. Ang gulat ay napalitan ng galit. Hindi sapat ang paninira lang mula sa malayo. Kailangan niyang tiyakin na si Isa mismo ang tatalikod kay Leo. Kailangan niyang ipasok ang lason ng direkta sa isipan ng kanyang pinsan. Nagbihis siya at nagmaneho papunta sa mansyon ni Isa. Dala niya ang kanyang pinakamatamis na ngiti at ang pinakatuso niyang mga salita. Dinatnan niya si Isa sa sala, halatang balisa. Isa, pinsan, bati niya umupo sa tapat nito at hinawakan ang kamay. Nandito ako dahil nag-aalala ako sa iyo. Nabalitaan kong bumabalik-balik pa rin dito ang driver na yon. Hindi sumagot si Isa, ngunit nakita ni Beatrice ang pagbabago sa ekspresyon nito. Alam mo, hindi kita huhusgahan kung nagkaroon ka man ng kaunting pagtingin sa bata. Malambing niyang sabi. Pero isipin mo, Isa. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Isang Alfonso na pumatol sa isang hamak na driver na halos anak mo na ang edad. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Nakita ni Beatrice ang sakit sa mga mata ni Isa. Tamang-tama, doon niya ito tatamaan. At isa pa, dagdag niya ang boses ay mas bumaba, tila isang sikreto. Paano kung pakanan niya lang ang lahat ng ito?
Paano kung ginagamit ka lang niya? Ginagamit niya ang lumang kwento ng ama niya para makuha ang simpatya mo. At sa huli, ang pera mo? Pareho lang sila ng ama niya, Isa, mga manloloko. Hinugot ni Isa ang kanyang kamay. Hindi mo kilala si Leo. Ngumiti si Beatrice. At ikaw, kilala mo ba talaga siya? O baka naman ang nakikita mo lang ay ang multo ni Miguel? Tumayo na siya, alam na naitanim na niya ang buto ng pagdududa. Pag-isipan mo, pinsan, ginagawa ko lang to para protektahan ka. Ayokong makita kang masaktan ulit. Umalis si Beatrice, tayo sa mansyon na may pakiramdam ng tagumpay. Ang unang hakbang ay tapos na. Ngayon, kailangan na lang niyang itulak si Leo sa bingit ng kawalan. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at tinawagan ang investigator. Yung plano natin sa university, ituloy niyo na. Doblehin mo ang bayad kung kailangan. Gusto kong masira ang pangalan niya. Gusto kong mawala ang scholarship niya. Siguraduhin mong hindi na siya makakagraduate. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung hindi niya kayang paalisin si Leo sa buhay ni sisirain niya ang kinabukasan na pinapangarap nito. Nagmadaling umuwi si Leo matapos ang pakikipagkita kay Mang Edgar. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot kundi sa pag-asa. Hawak niya ang lumang envelope na tila isang gintong kayamanan. Sa loob ng kanyang kwarto, maingat niyang binuksan ito. Unang sumalubong sa kanya ang isang kupas na litrato. Larawan ito ng kanyang ama, Miguel, kasama si Isabela. Bata pa si Isa noon, nakangiti, at ang kanyang ama ay nakayakap sa kanya ng buong pagmamahal. Ang kanilang mga mata ay nagkikinang sa kaligayahan, isang pagmamahal na tila napunit sa gitna. Sunod niyang kinuha ang liham, isang lumang papel na may sulat kamay ng kanyang ama. Nag-umpisa siyang magbasa at sa bawat linya tila gumuho ang kanyang mundo at muling nabuo. Anak ko, Leo. Kung nababasa mo ito, siguro ay matanda ka na at sana naging mabuti ang buhay mo. Ang sulat na ito ay para sa iyo at para sa babaeng mahal na mahal ko, si Isabela. Sana ay mahanap mo siya at sana ay maintindihan niya ang lahat. Hindi ako umalis dahil ayaw ko na siya. Hindi ko siya niloko, pinilit ako ng kanyang pamilya. Ipinagbantaan nila ang buhay mo, ang buhay ng mama mo at ang pamilya ko. Sinabi nila na ipapakulong nila ako sa isang krimen na hindi ko ginawa at sisirain nila ang reputasyon ng pamilya ko kung hindi ako aalis. Wala akong nagawa. Sa pagitan ng pagmamahal ko kay Isa at ng kaligtasan ng pamilya ko, pinili ko ang huli. Masakit. Napakasakit, pero alam kong sa ganoong paraan ko mapoprotektahan si Isa mula sa mga gulo ng kanyang pamilya. Ang bawat piso na binigay nila ay para sa inyo ng mama mo. Para sa kinabukasan mo. Hindi ito suhol para kalimutan ko si Isa. Ito ay para sa iyong pag-aaral, anak. Sana ay makatapos ka at maging inhenyero. Ang pangarap ko para sa'yo. Patawarin mo ako, Leo. Patawarin mo ako, Isa. Sana isang araw, malaman ninyo ang buong katotohanan. Sana ay maging masaya ka, Isa. Mahal na mahal kita. Miguel, nanginginig ang mga kamay ni Leo habang hawak ang liham. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan at matinding galit. Ang kanyang ama ay inosente, ang kanyang ama ay biktima, at si Isa ay niloko rin. Agad siyang bumangon at nagtungo sa mansyon ni Isa. Hindi niya na inintindi ang mga guard.
Tumakbo siya at pilit na kumatok sa pinto. Si Elena ang nagbukas. "Leo, anong nangyayari? Akala ko ba kailangan kong makausap si Ma'am Isa. Ngayon na po," sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pagmamadali at pakiusap. Nang makita ni Isa si Leo sa sala, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ano na naman ito, Leo? Hindi ka ba talaga titigil?" "Ma'am Isa, pakiusap, basahin niyo po ito," sabi ni Leo, iniabot ang liham at ang larawan. Nag-aalangan si Isa, ngunit ang matinding kuryosidad at ang takot sa kung anong katotohanan ang nagtulak sa kanya upang kunin ang mga ito. Binasa niya ang liham. Sa bawat salita, tila may bawat pader na gumuho sa kanyang puso. Ang luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng galit at matinding pagsisisi. Galit sa kanyang pamilya, galit sa sarili niya dahil naniwala siya sa kasinungalingan at pagsisisi dahil sa lahat ng sakit na dinanas ni Miguel at ngayon ay Nilio. Hindi totoo ito. Bulong niya, ngunit alam niyang totoo ang bawat salita. "Totoo po, Ma'am Isa," pinilit lang si Papa. "Inosente siya," sabi ni Leo, lumapit kay Isa. Hinarap ni Isa si Leo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Pero sino ang gumawa nito? Bakit?" Hinawakan ni Leo ang kamay ni Isa. "Si Mang Edgar po, ang kaibigan ni Papa, ang nagbigay sa akin nito." At bago siya umalis, sinabi niya, "Huwag kang magtiwala sa mga Alfonso, lalo na kay Beatrice." Parang may bumagsak na kidlat sa isipan ni Isa. Ang ngiti ni Beatrice noon, ang mga babala nito ngayon, ang lihim na pagkakakilanlan ng ina ni Leo na tila ayaw ipakita ni Beatrice sa kanya. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit, bumuo ng isang nakakatakot na larawan. "Si Beatrice!" Bulong ni Isa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Si Beatrice ang nasa likod nito. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang kanyang buong buhay ay nabuo sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na pinaniniwalaan niya sa loob ng mahabang panahon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kasinungalingan na ito ay hindi lang sumira sa kanya, kundi sumira rin kay Miguel. At ngayon ay halos sumira sa kanya at kay Leo. Nakatayo si Leo sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa wakas, malaya na si Isa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ngunit ang kalayaan na iyon ay may kasamang malaking pasanin, ang paghaharap sa katotohanan. Biglang tumunog ang cellphone ni Isa. Isang unknown number. Nang buksan niya, isang lumang recording ang nagpatugtog, boses ni Beatrice. "Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik at ang batang yan, ang Isabela, hayaan ninyong masaktan. Mas masaya ako kapag miserable siya." Nanlaki ang mga mata ni Isa. Ang huling pagdududa niya ay nawala. Ang boses, ang lamig, ang galit. Ito ay si Beatrice. Si Beatrice ang demonyo na sumira sa kanyang buhay. Ang boses ni Beatrice na umalingaw-ngaw sa kanyang cellphone ay parang libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Ang galit, ang inggit, ang kasuklam-suklam na kasiyahan sa kanyang pagdurusa. Hindi siya makapaniwala. Ang pinsan na itinuring niyang pamilya, ang taong nagkunwaring nagmamalasakit, ang siyang nasa likod ng lahat. Nabitawan ni Isa ang kanyang cellphone, humagulhol siya sa gitna ng sala. Sa loob ng 22 taon, bitbit niya ang pasanin ng pagtataksil ni Miguel
ang hiya sa kanyang pamilya. Pero ang totoo, siya ang pinagtaksilan ng kanyang sariling dugo. Lumapit si Leo, niyakap siya ng mahigpit. Narito lang ako. Hindi ko maintindihan, bulong ni Isa sa pagitan ng hikbi. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Inggit, mahinang sagot ni Leo. Ganyan daw po ang sabi ni Mang Edgar. Inggit daw po siya sa inyo ni Papa. Ang mga salita ni Leo ay nagpalala sa sakit. Ang lahat ng pagdududa ni Beatrice tungkol kay Leo ay bumalik. Ngunit ngayon, nakita niya ang lason sa likod ng mga salitang iyon. Isang lason na matagal ng pilit na itinuturok ni Beatrice sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang bigla ang katok ang narinig niya sa pinto. Si Elena, balisa ang nagbukas. Sa labas, nakatayo si Beatrice, kasama ang ilang matatandang miyembro ng pamilya Alfonso at mas nakakagulat, isang grupo ng mga reporter at photographers. Isa! Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Sabi ko na nga ba, bumalik na naman ang lalaking ito. At ngayon, kasama mo na sa bahay mo? Anong kahihiyan ito sa ating pangalan, Isabela? Lumapit si Beatrice, ngunit hinarangan siya ni Leo. Umalis ka, Beatrice. Oh, look at this! Ang hamak na driver, sinisigawan ang isang Alfonso. Nakita ninyo, mga kasama? Sabi ni Beatrice, sa mga reporter. Ito ang lalaking nagpapahamak sa reputasyon ng aming pamilya. Nananatili sa bahay ng pinsan ko, sinasamantala ang kanyang kalungkutan. Nakakuyom ang mga kamao ni Isa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at humarap kay Beatrice. Tama na, Beatrice. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Miguel. Alam ko ang ginawa mo sa akin. Natawa si Beatrice, isang tawa na puno ng pag-insulto. Ano ang pinagsasasabi mo, Isa? Nababaliw ka na ba? Ito ba ang epekto ng batang ito sa'yo? Nag-iimbento ka na ng kwento para lang pagtakpan ang iyong kahihiyan. Narinig ko ang lahat, Beatrice. Ang pag-amin mo na sinira mo ang buhay namin, hindi mo na kami maloloko. Sigaw ni Isa, ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal nang nakaimbak. Ngunit tila walang epekto ang kanyang mga salita. Ang mga miyembro ng pamilya Alfonso ay tiningnan siya ng may pagdududa. Ang mga reporter ay kinukunan siya ng litrato. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap. Kita ninyo, nag-aakusa pa siya ng mga kasinungalingan. Sigaw ni Beatrice sa mga reporter. Hindi siya pwedeng maging bahagi ng pamilya Alfonso. Hindi na siya karapat-dapat. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang bumulong-bulong. Naramdaman ni Isa ang pagtalikod nila sa kanya. Ang mga matatandang tiyahin na minsan ay mahal na mahal siya ay ngayon ay tinitingnan siya ng may paghamak. Parang tumigil ang paghinga ni Isa. Ang sakit ng pagtalikod ng sariling pamilya ay mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Beatrice. Siya, si Isabela Alfonso, ay nag-iisa na naman. Samantala, lumabas ang isang balita online, isang headline na may larawan ni Isa at Leo. Alfonso Jerez, dating driver at ang skandal ng edad. Ang mga komento ay puno ng panghuhusga at pagkutya. Niyakap ni Leo si Isa, sinubukang protektahan mula sa lahat ng ito. Huwag mo silang intindihin, Isa. Nandito lang ako. Leo, hindi mo ito dapat dinadanas. Sabi ni Isa, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo kailangan ito. Puno na ng gulo ang buhay ko.
Hindi ako aalis, Isa. Sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang bumitaw. Ngunit sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Isa ay nawala na ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapayapaan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Magiging sapat ba ang pag-ibig ni Leo para labanan ang lahat ng ito? O mawawala rin siya tulad ng iba? Kinuha ni Beatrice ang kanyang cellphone at tinawagan si Isa. Ang ngiti sa kanyang labi ay matamis na matamis. Tapos na ang laro, Isa? Talunan ka na, wala ka nang natira. Narinig ni Isa ang mga salitang iyon habang si Leo ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. Ang mga luha niya ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon may halong hinanakit at galit. Nag-iisa siya, ngunit hindi siya susuko. Hindi na siya magpapatalo pa. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga akusasyon at pagtalikod ng pamilya, nanatiling matibay si Leo. Niyakap niya si Isa, hinayaan itong umiyak hanggang sa maubos ang luha. Hindi siya nangako ng mga imposibleng bagay. Sa halip, inialay niya ang kanyang presensya, ang kanyang lakas, at ang kanyang matatag na paniniwala sa kanilang pag-ibig. Hindi ako aalis, Isa. Bulong niya sa buhok ng babae. Hindi ko nahahayaang mawala pa ang isa sa pamilya ko. Ang mga salitang yon ay tila isang baluarte, isang matibay na pader sa gitna ng unos na bumabayo sa kanila. Unti-unting naramdaman ni Isa ang init ng yakap ni Leo, ang tibok ng puso nito na tila nagsasabing, magiging okay ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magplano. Si Isa sa kabila ng sakit ay bumangon. Ang galit kay Beatrice at ang pagnanais na linisin ang pangalan ni Miguel ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Nagpatawag siya ng mga abogado. Gusto niyang imbestigahan ang lahat ng naging transaksyon ng Alfonso Enterprises. 22 taon na ang nakakaraan at ang lahat ng koneksyon ni Beatrice sa mga ito. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Leo, sabi ni Isa. Ang kanyang mga mata ay matapang. Hindi na ako magpapatalo pa. Samantala, nagpatuloy si Leo sa kanyang pag-aaral, mas porsigido kaysa dati. Gusto niyang patunayan sa mundo at lalo na kay Isa na hindi siya isang hamak na driver lamang. Gusto niyang maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Isa, hindi lang sa emosyonal na antas, kundi pati na rin sa praktikal. Dumating ang graduation day. Sa kabila ng mga kontrobersya at paninira ni Beatrice na umabot sa universidad, nanatili si Leo. Sa kanyang pangalan, ang Leo de Leon ay may nakasulat na cum laude sa Bachelor of Science in Engineering. Isang malaking tagumpay, isang sampal sa lahat ng nagduda sa kanya. Pinanood siya ni Isa mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ito ang kanyang Leo, ang lalaking pinatunayan, ang kanyang halaga hindi sa salita kundi sa gawa. Ngunit may isang bagay pa si Leo na gustong patunayan. Sa tulong ni Elena, inayos ni Leo ang isang simpleng dinner date para sa kanila ni Isa sa hardin ng mansyon. Naglagay si Elena ng mga fairy lights at bulaklak. Pinili ni Leo ang pinakapaboritong putahe ni Isa. Nang gabing iyon, nagbihis si Isa ng simple ngunit eleganting damit. Si Leo naman ay naka-polo shirt at slacks. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga pinagdaanan nila, sa mga plano nila sa hinaharap. Ang kapaligiran ay puno ng pag-asa. Isa, panimula ni Leo, pagkatapos nilang kumain, ang boses ay seryoso.
Hindi ko inaasahan na mamahalin kita, lalo na sa sitwasyon natin. Pero sa lahat ng pinagdaanan natin, lalo lang akong naging sigurado. Lumuhod si Leo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Pinuksan niya ito at doon kumikinang ang isang simpleng singsing, hindi mamahalin ngunit puno ng sinseridad. Alam kong marami pa tayong laban isa, pero handa akong harapin ang lahat basta kasama ka. Isabela Alfonso, will you marry me? Halos hindi makahinga si Isa. Matagal na siyang naghintay sa sandaling ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadrama. Ang luha ay muling umagos sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Oo, Leo. Oo, bulong niya. Tumango ng paulit-ulit. Isinuot ni Leo ang singsing sa kanyang daliri at sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal kita. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang flash ng kamera ang kumislap mula sa dilim. Kasunod nito ang isang matining na boses. Ano yan, Leo? Ginagamit mo ba ang aking pinsan para sa pera at posisyon? Napatingin sila ni Isa. Nakatayo si Beatrice sa di kalayuan kasama ang isang grupo ng mga reporter na may dalang kamera at microphones. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Parang bumagsak ang langit at lupa sa mga tainga ni Isabela nang marinig ang boses ni Beatrice. Ang matamis na sandali ng pagtanggap sa proposal ni Leo ay biglang naging isang bangungot. Nagmadaling lumapit si Beatrice, kasama ang mga reporter, ang mga kamera ay kumikislap at ang mga flash ay sumasakit sa mata. Ano yan, Leo? Ginagamit mo ba ang aking pinsan para sa pera at posisyon? Ulit ni Beatrice. Ang boses ay puno ng panunuya at kasinungalingan. Pati ang hardin ng aming mansyon, ginawa mo pang entablado sa pagpapanggap mo. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating Isa na matatakutin. Hawak niya ang kamay ni Leo at ang kanyang puso ay puno ng matinding galit, hindi na takot. Tama na, Beatrice. Mariing sabi ni Isa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Hindi mo na kami maloloko. Maloko? Sino ang naloloko dito, Isa? Ikaw? O ang batang ito na akala mo ay mahal ka, pero ang totoo ay ang yaman lang ng mga Alfonso ang habol? Sagot ni Beatrice, humarap sa mga reporter. May ebidensya pa nga akong nagpapatunay na may koneksyon ang pamilya ng lalaking ito sa pagnanakaw sa aming kumpanya noon. Hindi ba, Leo? Gaya-gaya ka lang sa ama mo. Nanlaki ang mga mata ng mga reporter. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leo, nagsalita si Isa. Stop it, Beatrice! Sigaw ni Isa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa hardin. Sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Kinuha ni Isa ang kanyang cellphone at itinaas ito sa harap ng lahat. Narinig ko ang lahat, ang pag-amin mo, ang pagpaplano mo, kung paano mo sinira ang buhay ni Miguel at kung paano mo pilit na sinisira ang buhay ko at ni Leo. Ipinatugtog ni Isa ang recording ng boses ni Beatrice. Ang mga salita ng inggit at pagpaplano ng kasamaan ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok kay Beatrice. Nagitla si Beatrice, namutla ang kanyang muka
at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Hindi, peking recording yan. Isa, anong ginagawa mo? Ang ginagawa ko, Beatrice, ay ang ipagtanggol ang sarili ko at ang lalaking mahal ko, sabi ni Isa lumapit kay Beatrice. Ang ginagawa ko ay ang ilabas ang katotohanan na matagal mo nang itinago. Lumapit din si Leo at iniabot niya sa isang reporter ang isang folder. Narito po ang liham ng aking ama na nagpapatunay na pinilit lang siyang umalis at sirain ang pangalan niya. At narito rin ang mga dokumentong nakalap ko mula sa mga dating empleyado ng Alfonso Enterprises na nagpapatunay na peke ang mga akusasyon laban sa kanya. May mga testigo rin po ako na handang magpatotoo. Ang mga reporter ay mabilis na kinunan ng larawan ang mga dokumento. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkabigla. Ito ang pruweba na si Beatrice ang nasa likod ng lahat, sabi ni Isa. Ang kanyang tinig ay matatag. Siya ang nagplano na sirain ang buhay ni Miguel at pinaniwala niya ako na niloko ako. Ngayon, gusto niyang sirain ang buhay ko at ni Leo dahil hindi niya matanggap na muli akong makakahanap ng kaligayahan. Nagsimulang magtanong ang mga reporter. Ang kanilang mga boses ay naghahabulan. Ma'am Beatrice, totoo po ba ang mga akusasyon? May sasabihin po ba kayo? Napatingin si Beatrice sa mga nagtatanong na mukha, sa mga kumikislap na kamera at sa mapanuri at matapang na tingin ni Isa. Ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. Ang galit at inggit ay lumabas sa kanyang mukha. Kahit ano pang gawin na ninyo, hindi ko kayo hahayaang manalo. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagkabaliw. Hindi ko hahayaang maging masaya ka, Isa. Hindi. Biglang nakita ni Beatrice ang isang matalim na kutsilyo sa hapagkainan na inihanda para sa dinner date. Walang pag-aatubili, dinampot niya ito. Hindi ako hahayaang matalo sa iyo, Isa. Hindi. Sigaw ni Beatrice, ang kutsilyo ay nakatutok kay Isa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang lahat ay napasigaw. Ang mga reporter ay umatras. Ang mga kamera ay nakatutok pa rin. Si Leo sa isang kisap mata ay tumalon sa harap ni Isa, handang harapin ang anumang mangyari. Sa isang iglap, tila bumagal ang mundo para kay Leo. Nakita niya ang kutsilyo sa kamay ni Beatrice. Ang galit sa mga mata nito at ang takot sa mukha ni Isa. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya sa harap ni Isa. Inilagay ang sarili bilang panangga. Hindi niya hahayaang may mangyari sa babaeng mahal niya. Beatrice, bitiwan mo yan! Sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay malakas at matatag. Ngunit si Beatrice ay tila nababaliw na. Hindi! Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Hindi kayo karapat-dapat. Nagulantang ang lahat ng tao sa hardin. Ang mga sigaw ng mga reporter ay naghalo sa hiyawan ni Elena. Ngunit, bago pa man makasigaw ng mas malakas si Beatrice, mabilis na kumilos si Leo. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang pulso ni Beatrice, pinilipit ito, at inagaw ang kutsilyo. Bumagsak ang kutsilyo sa damuhan, malayo sa kanila. Security! Tawagan ang pulis! Sigaw ni Leo. Biglang bumalik sa katinuan si Beatrice, ang takot ay sumilay sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga security guard. Sa hindi kalayuan, dumating ang tunog ng sirena ng pulis. Hindi niyo ako pwedeng gawing ganito, mga traidor!
Sigaw ni Beatrice habang kinakaladkad siya palayo ng mga pulis. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, lumingon siya kay Isa. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng matinding galit at pagbabanta. Hindi pa tapos ito, Isa, hindi pa. Ngunit ang mga salita ni Beatrice ay tila hangin na lang para kay Isa. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso ni Leo at ang kanyang sariling paghinga. Niyakap ng mahigpit ni Leo si Isa. Nanginginig pa rin ang katawan ni Isa. Ayos ka lang ba, Isa? May masakit ba sa'yo? Umiling si Isa. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa dibdib ni Leo. Salamat, Leo. Salamat. Dumating ang mga pulis, kinunan ang pahayag nila Isa at Leo at kinuha ang mga ebidensya. Ang balita tungkol sa buong insidente ay mabilis na kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sentro ng balita ay hindi na ang iskandalo kundi ang katotohanan. Ang mga akusasyon laban kay Beatrice ay naging sentro ng usapan at ang pamilya Alfonso ay napilitang maglabas ng public statement upang linawin ang sitwasyon at protektahan ang kanilang pangalan. Kinaumagahan, pumunta si Isa at Leo sa sementeryo. Sa unang pagkakataon, hindi nakasama ni Isa ang galit o pagsisisi nang humarap siya sa puntod ni Miguel. Sa halip, ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan, ngunit may kasamang kapayapaan. Patawarin mo ako, Miguel, bulong ni Isa, habang inilalagay ang isang puting rosas sa puntod. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kasinungalingan. Sana ay mapayapa ka na. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Isa. Masaya na po si Papa ngayon, Isa. Sigurado ako. Pagkatapos ng buong kaguluhan, nagsimula ang proseso ng paghilom. Ang pamilya Alfonso, bagamat nagulat at nahihiya sa ginawa ni Beatrice, ay dahan-dahang lumapit kay Isa. Ang ilan ay humingi ng tawad, ang ilan ay nagpakita ng suporta. Ang ina ni Leo naman, na matagal nang alam ang katotohanan ngunit takot magsalita, ay niyakap si Isa ng mahigpit. Salamat, Isa, dahil nilinis mo ang pangalan ng asawa ko. Sabi ng ina ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. At salamat dahil minamahal mo ang anak ko. Ang kaso ni Beatrice ay umabot sa korte sa dami ng ebidensya at mga testigo na patunayan ang kanyang kasalanan. Nakulong siya at ang kanyang pangalan ay tuluyang nasira. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo si Isa at Leo sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang mga bituin, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isa. Leo, totoo nga pala, ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa edad, sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Isa at muling lumuhod, ngunit sa pagkakataong ito, walang kamera, walang reporter, tanging sila lang. Isabela Alfonso, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagkikinang sa pagmamahal. Pakakasalan mo ba ako? At sa ilalim ng ilaw ng buwan at mga bituin, alam ni Isa na ito na ang simula ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Ang muling pagluhod ni Leo sa ilalim ng kalawakan ng bituin ay isang pangako na tila sumusumpa sa kanilang walang hanggang pag-ibig. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Isabela ang kanyang kamay. Oo, Leo. 1,000 beses na oo. Bulong niya, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Isinuot ni Leo ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Hindi ito kasing kinang ng mga diamante ng Alfonso, ngunit mas mahalaga ito sa kanya kaysa sa lahat ng kayamanan ng mundo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isa na sa wakas,
natagpuan niya ang tunay na kapayapaan at pagmamahal. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng paghahanda para sa kanilang kasal. Sa simula, marami pa rin ang nagdududa. Ang ibang miyembro ng pamilya Alfonso ay nag-atubili, ngunit ang pagmamahal ni Isa at Leo ay sapat upang kumbinsihin ang mga ito. Ang ina ni Leo na masaya para sa anak ay naging aktibo sa pagtulong sa mga preparasyon. Si Elena, ang tapat na kasambahay, ay masayang-masaya para kay Isa. Ang kasal ay ginanap sa hardin ng mansyon ni Isa, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng drama at kung saan din naganap ang mapait na komprontasyon. Ngayon, ang hardin ay puno ng buhay, ng mga bulaklak at ng tawanan. Hindi ito isang engrandeng kasal, ngunit puno ito ng pagmamahal at sinseridad. Nakasakay si Isa sa isang puting bridal car na dahan-dahang naglalakad patungo sa altar. Suot niya ang isang eleganteng wedding gown. Ang kanyang mukha ay rumihistro ng walang hanggang ngiti. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Leo, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pamamahal at paghanga. Hindi na ito ang batang driver na nakilala niya. Ito na si Leo, ang kanyang kasintahan, ang kanyang katuwang, ang kanyang pag-asa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Isa ay umikot ang mundo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng luha ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang pagmamahal na lumampas sa edad, sa lahi, at sa mapanirang nakaraan. Sa harap ng altar, binigkas nila ang kanilang mga panata. Isabela, panimula ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng emosyon. Mula nang makilala kita, nagbago ang mundo ko. Tinuruan mo akong magmahal muli, tinuruan mo akong lumaban. Pangako ko sa iyo, habang buhay kitang mamahalin, ipagtatanggol, at magiging kasama mo sa lahat ng hirap at ginhawa. Hindi ko hahayaang may makasira sa atin kailanman. Naiyak si Isa. Hininga niya ng malalim bago magsalita. Leo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Akala ko matapos ang nakaraan, hindi na ako kailanman makakahanap ng pag-ibig. Ngunit dumating ka parang isang sikat ng araw sa pinakamadilim kong gabi. Ikaw ang nagpahiwatig sa akin na ang pag-ibig ay walang hanggan, walang edad, walang katapusan. Pangako ko sa iyo, mamahalin kita ng buong puso at kaluluwa hanggang sa huling hininga. Matapos ang kanilang mga panata, hinalikan ni Leo si Isa, isang halik na selyo ng kanilang pagmamahalan, isang simula ng kanilang bagong buhay. Ang mga sumunod na taon ay puno ng kaligayahan. Si Leo ay naging isang matagumpay na inhinyero at siya ay naging isang mahalagang bahagi ng Alfonso Enterprises na ngayon ay pinapatakbo niya kasama si Isa. Sila ay naging inspirasyon sa marami, isang patunay na ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan at kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Hindi rin nila nakalimutan si Miguel. Nagtatag sina Isa at Leo ng isang scholarship foundation sa pangalan ni Miguel para sa mga mahihirap na estudyante na may pangarap katulad ni Leo. Sa bawat estudyanteng natutulungan nila, nabubuhay muli ang alaala ni Miguel at ang kanyang pangalan ay nalinis, hindi lang sa batas kundi sa puso ng mga tao. Isang hapon nakaupo si Isa at Leo sa balkonahe tulad ng dati. Nagsimula nang lumubog ang araw at ang kalangitan ay nagkulay kahel. Nakaakbay si Leo kay Is at nakasandal si Isa sa balikat nito. Salamat Leo, bulong ni Isa. Dahil sa iyo natutunan kong magmahal muli
At ngayon, alam kong ang pag-ibig natin ay panghabang buhay. Hinalikan ni Leo ang noo ni Isa. Salamat din sa iyo, Isa. Dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, na kayang lampasan ang nakaraan at lumikha ng isang magandang kinabukasan. Magkahawak kamay silang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at walang hanggang pagmamahal. Ang kwento ni na Isabela at Leo ay isang patunay na sa kabila ng sakit ng nakaraan, ng mga pagsubok ng lipunan at ng mga kasinungalingan, ang tunay na pag-ibig ay palaging mananalo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabela at Leo, isang patunay na ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay kasama sina Isabela at Leo, nais kong mag-abot ng taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyong nakinig at nagbigay ng oras sa kanilang kwento. Ang bawat tugtog ng puso, bawat luha na pumatak, at bawat ngiti ay nararamdaman ko habang isinusulat ang bawat kabanata ng kanilang pag-ibig. Isang malaking karangalan para sa akin ang ibahagi ang kanilang mga laban, ang kanilang mga aral at ang kanilang tagumpay. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Nakita natin kung paano binago ng pag-ibig ang isang pusong sugatan at kung paano nito binigyan ng lakas ang isang binata upang harapin ang matitinding hamon. Nariyan ang sakit ng nakaraan, ang inggit na puminsala, at ang mapanuring mata ng lipunan. Ngunit sa huli, pinatunayan ni na Isa at Leo na ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ay may kapangyarihang maghilom, magpatawad at lumikha ng bagong pag-asa. Sana ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling edad, kalagayan o kasaysayan. Na ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay ang unang hakbang tungo sa paggaling, at na sa bawat pagsubok may nakatagong lakas na naghihintay na matuklasan. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ni na Isa at Leo upang magmahal tayo ng buo, lumaban para sa ating mga pinaniniwalaan at maniwala sa kapangyarihan ng isang bagong simula. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Anumang saloobin o aral na inyong nakuha mula sa kwentong ito ay malugod kong tatanggapin. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig. Pusong Tagalog TV.